Ito na tayo. Aray ko, sakit pa ako. Ito na tayo dito. Kamon sa labas. Kaya nakalala ako. Mag-review muna tayo, bye-bye. Kay, alam mo naman, ang ala-ala. Kaya na kayo wala sa Simon. Meron ako yaala. May kukwento pala. Ito. Tungkol to sa kuya ko. Sa pangalawa kong kuya. Ngayon, yung kuya ko na yun, nagkaroon siya karelasyon. Bago siya mag-graduate, nagkaroon siya ng jowa. Oo. Kasi ngayong nanay ko, sobrang higpit talaga ng nanay ko noon. Kahit sa lalaki. Mga kapatid ng lalaki, napakahigpit ng nanay ko na yun. Oo. Lalo na sa akin, na babae. Ngayon, siyempre, no choice na rin ang mama ko at papa ko kasi ito pala, nag-live-in na yung magjowa, nag-live-in na. Tapos, tawag doon, inan na sa simbahan. Simbahan. Ano na rin sila, padalas na, sila para maging mag-asawa. Ngayon, siyempre, nakagraduate na yung kapatid ko sa school niya. Tapos siya, magkano na siya, ano yan? Tapos, magkano na siya? Paplano na magtatrabaho ngayon. Oo, kasi ano lang, hindi pa siya nakapagtrabaho siya talaga sa ibang bansa na gusto niya. Ngayon, nangyari. Ano nangyari doon? Nagpa-medical, ano siya sa agency, kuya ko. Ngayon, ano na siya, sa agency na yun, mga requirements, mga ano, siyempre sari-saring mga ano, para makaalis agad doon. Ngayon, kung nakaalis, bago siya umalis, nag-medical muna siya. Okay naman yung mga medical niya. Tapos maganda rin naman yung sa kuya ko pala, ang ganda talaga tit nun. Hindi, ako tsaka talaga tit to eh. Pero yung kuya ko, maganda talaga yung tit nun. Tapos ano siya, dire-diretso, kulay ano, hindi wala siyang hiwa-hiwa. Ngayon, pagkalinis niya, habang naglilinis siya ng ngipin sa dentist, kasama niya yung jowa niya, asawa niya kasi nagkasal na sila sa simbahan. Ano siya, kinausap siya nung dentist ng ngipin, oo, na nanuhan daw ng dentist na ang buhay mo hanggang taon lang ang kaya. Oo. Nagulat naman sila mag-asawa, yung kuya ko tsaka yung asawa niya. Tawag doon, nagtaka. Paano nasabi yon ng dentist? Kasi paano nakapag-judge na ganitong taon mawawala ka na sa mundo? Parang ganun. Hindi rin, nagugulat din naman yung dentist kasi basta na ano niya na rin yun eh na. So, sabi ng asawa niya, sabi ng kuya ko, sabi ng asawa niya, sige, sa ganitong taon, nakabalik ka ng Pilipinas, tayo, paghahandaan kita, taon-taon kitang paghahandaan. Kasi, kung meron na mangyari sa yung ganyang sinasabi ng ibang tao, kailangan pa rin na lumaban tayo. Na, siyempre, huwag tayo maniwala basta-basta. Oo. Diba, kung bakit may mga ganun nga na, sabihan na, magandang ngipin noon ng kuya ko, walang kalinis-linis ang ngipin, doon pa rin nagka-problema. Yun, after taon, di ba nakapag-abroad nga siya? After 2 years, ata 3 years, bumaba na yung kuya ko, bumaba na. Pasyal kasi doon siya nakabahay sa asawa niya eh. So ngayon siya papunta-punta sa amin. Kaso ako tsaka isa kong sisi, busy kami lagi sa trabaho. Kasi nga yung papa ko at mama ko sabay na kami yung mama at papa ko sabay yun na stroke, kaya alagain yun sa bahay, alagain. Tapos nung time na yun, napunta-punta yung kuya ko, papasyal-pasyal pero hindi siya nag-i-stay sa bahay. Kunyari ngayong maghapon siya, tapos uuwi na siya doon sa bahay ng asawa niya. Ang nag-aalaga doon sa mama at papa ko, yung pangatlo kong kuya. Kasi may mga trabaho kayo palagi. Ngayon, sa awas, may kasalanan din ako. Kasi hindi rin namin alam kung nangyayari. Hindi rin namin alam, promise. Ngayon, nangyari, sabi ko sa kuya ko, baka naman pwedeng umuwi ka na muna sa bahay, mag-stay ka sa bahay natin para makapagbantay sa mga mag-asawa, sa mga matatanda. Kay si kuya Jun, umalis na rin sa trabaho. Yung pangatlo kong kuya, umalis na si Jun sa trabaho para makabantay yung mag-asawa na may sakit sa bahay lang. Kasi nahihirapan din ng kuya ko kasi nga, pag inatake yung isa, dadali sa ospital yung isa, nasa bahay, wala makapagbaano kasi nasa trabaho din kami. Ngayon, ginawa ng pangalawa kong kuya, hindi siya nasagot, basta umuwi siya, para tampuhan. Tapos noon, hindi na siya napunta sa bahay. Isabi ko doon sa pangatlo kong kuya, sige, hayaan na lang natin kung ayaw mo ni kuya, baka nagpapahinga. Pero sana bumalik siya kasi kailangan natin ng tulong natin, pakabantay sa mga matatanda. Kasi nagtatrabaho din kami, kaya hindi rin kami basta-basta makauwi. Siyempre, nag-aalaga para sa mga pera din, sa mga pagkain, sa pagbili ng gamot, oo. Nagulat kami, na siguro isang linggo na mahigit, nagulat kami na pinapunta si kuya ko, yung pangalawa kong kuya, pinapunta doon sa kuya kong, sa bahay, o pinapunta doon sa bahay sa kuya kong pangalawa. No choice na eh, pumunta yung pangatlo kasi pinapunta nga dahil ayun na, inatake. Hindi ko alam, anong inatake? Paano inatake? Doon namin nalaman na meron palang kapatid kuya kong pangalawa na meron siyang sakit sa, yung tawag doon, heart, hindi heart. Sabi ng iba, nakuha daw yun sa pagpunta niya sa trabaho, sa pagbarko. Oo, kasi sa parang ng gasolina ata. Oo, parang ganoon, hindi ko na nakalimutan ko na. Yun, ngayon, nagulat kami. Pati ang parents ko, nalaman na rin na gagano na yung kuya kong pangalawa. Nakita namin siya, sobra talagang payat na niya. Meron siyang oxygen kasi hindi siya makakapaghinga. Ang payat-payat na niya. Nagulat kami kasi malaki ang katawan doon. Kasi araw na yun, nawala siya ng isang buwan ata may kita. Hindi siya pumunta sa bahay, mag-alaga ng mga anak ng dalawang matanda. Hindi siya pumunta. Ngayon pala, anday na, nagkasakit si kuya. Ang payat-payat niya, parang butot-balat. Oo, parang ganun. Ngayon, ginawa ng asawa niya, inuwi na sa bahay kasi dinala na sa bahay nung may dalang oxygen. Ngayon gustong-gusto niya pumasyal sa mga kuya ko kasi nga gusto rin niya
makita yung parents ko. Kasi yung dalawang parents ko, hindi rin makapunta dun sa hospital sa kuya ko kasi nga, may mga sakit din sila. Ngayon, ang nangyari, wala, no choice talaga. Hindi na rin kinaya ng kuya ko. Nawala na siya. Nung nawala siya, kanda iyak-iyak din nun kami kasi nagkaroon din ako ng problema nun. Oo, sa totoo lang. Kasi nagkasabay-sabay na lahat, halos. Kapatid, ang mga kuya ko, mga mama at papa ko, sunod-sunod ang problema. Wala eh, wala talaga. Ayun talaga nangyari sa buhay. Sa buhay ko, nangyari. Katulong ko nun ay si Tintin, kapatid ko Tintin. Nakatulong din naman si Kuya June, nag-alaga nga. Kaya hindi na siya nagtrabaho para lang sa mga magulang namin. Ang mahirap lang sa ano, nauna siya, yung pangalawa kong kuya na namatay dahil sa ganun nagkaroon ng sakit na tinago niya para hindi siya makilala. Hindi kami makilala sa bahay kasi alam ng kapatid kong pangalawa na marami na kaming problema sa bahay dahil sa parents ko. Pero sinarili niya yung nararamdaman niya hanggang sa namatay siya. Yun lang nilang namin nakita halos lahat. Pag talaga siguro yung life, wala kang masabi. Hindi ko lang din alam paano nakuha. Kasi malakas talaga ang katawan ni Kuya eh. Hindi ko alam kung ano nangyari. Naalala ko lang kasi ngayon. Masarap kasi masaya kami naging pabati-bati namin yun dati. Hindi pa nga lang ako nainom dati. Pero si Kuya nainom yun dati. Pero magandang banding namin kasi lagi naka-protection sa amin. Lagi siya naka-protection. Ito pangalawang kuya ko yun. Lagi siya naka-protection sa amin sa mga kapatid ko bunso. Wala. Ang hirap din. Nangyaring ganun sa aming buhay kasi halos nagkasabay-sabay. Nasabihin natin na kahit dalawa yung mama at papa ko naging ganyan. Yung kuya kong namatay na yun, tinago niya yung sarili niya once para hindi na kami tumulong pa sa kanya. Kasi may asawa naman siya. Yun na nag-connect na magpagalag sa kanya sa ospital, magpa-check ng gano'n, nangyari sa kanya. Yun, sa pamilya ng asawa niya, tumulong sa kanila. Kaya hindi na siya nagsabi sa amin ng mga nangyayari kasi nga, kami mismo, problemado rin kami. Kaya yun, wala, ewan ko ba, buhay talaga. Lahat naman nangyari, hindi ko naman mga kapatid ko. Mga kuya ko, mama ko, papa ko, maganda wala agad. Ewan, hirap. Dalawa kapatid ko na wala. Salamat din sa Diyos na hanggang ngayon, binuhay pa ako. Kasi sa aming mga kapatid na natira, diba, 8 kami, tapos naging 8 kami. Nawala na nga yung 2 lalaki. Halos months lahat, puro buwan lagi ang lamang bago namatay yung parents ko tsaka yung 2 kuya. Sa ngayon, 6 na lang kami kakapatid. Sa problema ng lahat, ako nagkasakit-sakit na matagal. Ako nagkasakit. For the first time, naging experience ko. Pero pasalamat din at bumalik ang Diyos na pinagaling ako. Hirap din. Kaya gusto kahit pa, no, masaya pa rin at least kahit pa. Naging masigla ako at nakasama ko pa yung mga kapatid ko at mga pamangkin. Ganda life. Life is life, di po. Ewan ko ba naman, sana naman magdadagdag pa. Kung parang estudyante ako na bata, tumagal-tagal pa, paano kasama ko pa pamilya ko. Bye.